Ganon dapat ang leader. Kaya niyang gawin at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Revolution! Walang sumusunod ang mga puta. Walang bayag, pero pag nag-speech, revolution ang putang ina. Pero pag laban, aksyon, walang sumusunod. Ibig sabihin, matapang lang sa bunganga. No? Dapat sa leader, nangunguna sa laban at sa hirap, hindi sa sarap. Diba? Sinabi ko rin kanina sa mga medyang bayaran, kasi yung tarantadong media doon, sabi niya, ayan, isang ano yan. Tama ba yung nagawin ng media kung magbalita ng fake news dyan? Mga gago tong GMA pati EBS na to eh. Mga puro inutil eh. Diba? Ang sabi namin, papayag kami na arestuin si Bato basta dito litisin sa ating bansa. Ito ay Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng Netherlands, gago. Meron tayong sariling batas na umiiral sa ating bansa. Nandyan ang Supreme Court na dapat humusga kung ang Pilipino ay nagkasala o hindi. Hindi ang Netherlands at ang gagong ICC. Diba? Pero dahil gago ang administrasyon, pinipilit nila na ang mga Duterte at ang Duterte supporter kasuhan at itapon sa dahig para wala silang makalaban sa eleksyon. Papayag pa ba tayo na maulit ang nangyari kay PRD? Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Lalaban tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Ipaglaban natin kung sino ang totoong politiko na may pagmamahal sa ating mga Pilipino. Nagkagulo ba ng ganito yung termino ni PRD? Marcos, putang ina mo, bakit kagulo ngayon? Matibag na support. Kung meron kang bayag, pasukin mo yung bahay ng mga congressman na magnanakaw. Mga walang bayag itong mga tarantado na ito eh. Matapang lang kasi may mga gwardya. Pero kung walang gwardya, payag ba na kusuntukan kami ni Matibag? Pabagsakin ko yan sa round 3 lang. Si John Vic Remulla, pabagsakin ko yung 3 rounds lang. Alam niyo kung sino ang gusto kong referee? Si Marcos, para pag napabagsak yung dalawa, siya naman ang isunod ko. Ang gusto kong announcer namin, si Claire Castro. Ang pustahan, pag natalo yung dalawa, si Claire Castro, ang gawin natin sa kanya, isang buwan natin pagsalitain ng puro kasinungalingan. Tignan nyo mga kababayan, tinanong ng media si Claire Castro, paano po re-resolve ng presidente ang krisis? Alam nyo kung anong sagot niya? Unang putok, ang pangalawang presidente nasa ibang bansa, gago. Ang tanong kung paano resolbahin ang krisis, hindi kung nasaan ang pangalawang presidente. Pangalawa, tinanong siya, kung meron bang magkaibigan ba si Marcos pati si Mabanta? Anong sinagot niya? Ang dapat po sigurong itanong ninyo, anong relasyon ng mga Duterte pati ng mga Mabanta? Kung hindi ka ba naman tarantado, lahat na lang ng tarantado na naging tagapagsalita ng Malacanang at tagapagsinungaling si Claire Castro. Ang sabi mo, hindi kaibigan ng presidente mong lutang si Mabanta. Pero bakit nandun siya nung birthday ni Mabanta? Diba? Hintayin ninyo
na mabaliktad ang sitwasyon at lahat kayo babalatan namin ng buhay. Pagkatapos balatan, buhusan ng kalamansi. Tapos paliguan ng asin. Yan ang dapat gawin sa mga politiko na ito. Mga congressman na mga kulupong na mga buhayan tarantadong inutil, nandyan kayo para irepresenta ang boses ng inyong nasasakupan. Ano bang tawag sa inyo? Representative. Irirepresenta nyo ang boses at inahin ng inyong nasasakupan. Hindi irepresenta ninyo ang pera ng taong bayan at nakawin ninyo. Elicen Fernando, Kamanggagawa Party List, sayang. Yung salita lang. Pasikat. Kamanggagawa Party List, Elicen Fernando, sayang. Ginagamit pa yung mga pagawa. Isa siyang manggang bulok na may bulate. Ang sabi mo, nirirepresenta mo ang boses ng manggagawa. Pwede ka namang bumoto ng no. Pwede ka naman bumoto ng yes. Abstain, di ba? Pwede siyang bumoto ng abstain, pero bakit yes? Kasi kailangan niya ng pondo sa kanyang opisina. Akala ko ba walang political color? Pero bakit ka bumoto ng yes? Ibig sabihin, isa ka ring mangga. Egis ka na. Egis ka na. Isa pa yung mga tolpo. Wala tango! Asawa lang yung mga tulpo. Yung mga tolpo, ang dami nila, pati kamag-anak, lahat sila magpipinsan congressman, senator. Tingnan nyo sa Quezon City sa Payatas. Yung tulay doon, hindi pa nila natatapos, ilang taon na. Away mag-asawa lang yan. Ang magkakapatid sila, lahat sila bumibira sa social media, ang tatapang pagmaliliit. Pero kahit isa, wala silang binatikos na politikong nagnakaw. Ang matapang, gayahin nyo kami, bumabatikos ng gagong politiko kagaya nyo. Diba? Ang laki pa naman niya magbigay ng ano sa mga bulit at 300,000 putang niya. 1,000 tip. O mamoy lang ng pek-pek, 300,000 na. Diba? Diba? Gago yung tulpo talaga. Si Matibag, anong ginawa niya? Nagyabang siya sa waiter, ay yun lang ba ang aming babayaran, 50,000? Tapos naglapag ng napakaraming pera. Di ba? Ngayon, ano nang sabi niya? Peki lang po yun, pinagawa namin sa rekto, malinis ang pagkakagawa, gago. Kaya pala ang daming sindikato sa ating bansa. Gobyerno natin mismo, gago. Yang mga politiko na yan, hintayin nyo yung sinasabi ko sa inyo, 2028 election. Pag ako ang nanalo, magbigay ako ng libreng edukasyon, libreng gamot, lahat ng iskinita pinapasok, pati tain ng aso tinatapakan. Para lang makita na siya para sa Pilipino. Pero pag nanalo, pumunta ka sa opisina, anong sasabihin sa'yo? Kumuha ka muna ng appointment. Pag nagbigay sila ng bigas, pera, kunin natin. Pero iboto natin kung sino yung dapat iboto. Diba? Lahat yan magagaling eh. Pag eleksyon, lahat, ako represent ako na mahirap, utang ina. O, represent ako na mahirap kasi sila mahirap pagbayad ng tax na kawin ko. Tignan nyo yung namumuno sa atin. Puro magkakamag-anak at magpipinsan ang namumuno sa atin. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Yan si Kiko Barsaga, palaging nasa rally yan. Yung nasa Sulaiman, magkasama kami doon nag-rally. Alam nyo kung bakit siya sumasama sa rally? Isa siya sa Pilipinong may pinakamalaking binabayarang tax.
Alam niyo kung bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. At ngayon, nandiyan na naman siya. Kaya hanggang dito na lamang mga kababayan, dapat yung leader natin matapang ha. Kagaya ni Duterte, matapang, may bayag. Nakita niyo naman, di ba, yung ginawa ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara sa sheriff? Bigyan mo muna sila kahit isang oras lang para makalikas. Sabi ng sheriff, hindi, ilang araw na. Di pinukpok ni VP Sara. Ganon dapat ang leader. Kaya niyang gawin at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Mabuhay ang mga Duterte, mabuhay tayong mga Pilipino. Hoy, si Bato! Mabuhay ka, Kuya Park. Nawawala ang boses. Maraming